sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tamlaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sa umayo rin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang sa hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang moob. Bayaang buksan ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, nusod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak, ang tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak, sa doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan niya ang mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong buksan. Ako ay papasok, at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon,
Ang Panginoon Diyos, tangi ang matuwid, ang pababayaan do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Magsitayo ang lahat. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang bawat isa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ito yung pag-iingat ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nang ibig sabihin, hindi porket nagdadasal ka
o tumatawag sa Diyos, sapat na para mapunta sa langit. O sige, paupuin nyo na muna yan para makapagpatuloy na tayo. Ate, upo na po. Balik na tayo ulit, no? Hindi porket nagdadasal ka, hindi porket tumatawag ka ng Panginoon, Panginoon, ikaw ay makakapunta sa langit. Maganda na binigyan ng pahalaga ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ang salita ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi lang ito basta salita, kundi isang pangako na may katotohanan. Handaan natin ang salita ng Diyos, hindi lang isang pangako, kundi isang katotohanan. Kaya nga, sa tuwing ito ay naririnig ng mga tao noon, pinanghahawakan nila ito. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos dahil ito'y pangako, ito'y katotohanan, kaya kinakapitan. Kaya nga, ang salita ng Diyos hindi lang dapat pinakikinggan, kundi higit sa lahat, pinanghahawakan, pinaniniwalaan, sinasampalatayanan. Malinaw, no? Ang ganda, no? Yung salita ng Diyos, may pangako at katotohanan. Kaya, hindi dapat ito tinutulugan. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Gising ba? Yung first reading pa lang, baka tulog na no? Nako, wag ganun. Kasi yung salita ng Diyos may pangako. Paano mo makukuha yung pangako kung tulog? Paano mo maririnig yung katotohanan kung nakatulog? Diba? Hindi lang pinakikinggan, panghahawakan. Kung kaya't ito yung sinasabi ni Jesus tungkol sa mga salitang sinasabi natin. Hindi lang dapat may pangako, kundi may katotohanan. Hindi lang dasal ng dasal na puro pangako, kundi dapat tinutupad at pinatotohanan. Hindi lang yung simba ng simba, dapat nakikita sa buhay. Hindi lang serve ng serve, kundi dapat isinasabuhay. Yung mga salita natin, dapat nakikita sa buhay, hindi lang naririnig. Dahil ang salita, dapat may katotohanan. Alam nyo, kung paglalaruan natin yung mga salita ni Jesus at ilalagay natin sa konteksto ngayon, no? Hindi yung paglalaruan na sisirain at bababuyin. No? Kung gagamitin natin sa konteksto ngayon, pwedeng-pwede. Para bang ganito? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Father, Father, ay makakapasok sa Quiapo Church at makakapaglingkod. Kundi, yaon lamang sumusunod sa ating panuntunan. Di ba? Alam nyo ba? Di ba dito sa atin, bago ka makapag-serve, ang daming requirements. Ang daming pinatutupad. Ang daming policy. Kailangan kasal, walang kabit. Tama? Oh, sino may kabit? Oh, di ba? Di ba? Kaya, kailangan matuwid na pamumuhay. Hindi po ba? Bawal ang mga illegal. Bawal ang swindler. Bawal ang estapador. Hindi po ba? Oh. Ano pa? O dapat umattend ng formation. Dapat mag-recollection. Di ba? Ang daming requirements ni Father. No? Pero,
Ito yun eh. Ito yung tawag sa atin. Para pag naglingkod tayo, may katotohanan. Hindi lang sinabing, gusto kong maging lingkod. Hindi lang sinabing, lingkod ako. Kundi ibig sabihin, makikita sa aking buhay. Makikita sa aking buhay. Alam nyo, hindi naman natin maikakaila na kahit papaano, mayroong kaunting kasikatan pag sinabing lingkod ng Quiapo Church. Yung iba nga, hindi ba? Naging kagawad pa ng dahil sa pagiging lingkod sa Quiapo Church kasi nakilala. No? Pero bukod doon, dapat mas lalong pinag-iingatan natin ito. Dahil nakikilala tayo, dapat mas nakikita ang totoo sa ating ginagawa. Ang hirap sabihan nung lingkod ka pa naman, taga-Quiapo ka pa naman, tapos ganyan ka. Dapat yung sinasabi mong ikaw ay lingkod, nakikita rin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, tayong lahat bilang lingkod ng simbahan, bilang deboto, bilang Kristiyano, bilang nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, naway ang ating mga salita mapatotohanan, hindi lang sa pangako, kundi sa gawa. Kayo ay mga lingkod, hindi mga marites. Sino yung mga marites dito? No? Yung mga mare, anong latest? No? Ganyan no? Lingkod tayo, hindi marites. Siyempre, magpapahuli ba si Marichu? Sino si Marichu? Si Marimong Chuchu. Nasasamahan pa ni Marisol. Sino si Marisol? Si Marimong, sino yon? Turo mo. Eto marami. Pag dumating na si Mariposa, sino yon? Si Mare, post mo na. Papahuli ba si Maribel? Sino si Maribel? Mare, believe me. Yan. Kidding aside, talagang may mga ganito sa simbahan. Pero, higit dito ang ating pagdilingkod. Hindi ka nasa Quiapo para manggulo ng buhay. Hindi ka nasa Quiapo para manchismis. Hindi ka naglilingkod para makasagap ng balita. Kundi ikaw ay naglilingkod para makapamuhay ng tuwid at malugod. Lahat tayo may hamon. Kahit kaming pare, lahat tayo na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, isang araw, papasok sa kaharian ng Diyos, hindi dahil sa ating pagdarasal, kundi dahil tayo'y nakinig at sumunod sa Diyos at isinabuhay ang ating mga salitang ipinangako. Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Pagtatalaga ng mga naglilingkod sa simbahan ng Quiapo. Mga ginigiliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa pagdilingkod sa kanyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa pagdilingkod. Ipahayag po ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Pakisagot po ng malakas
ng may pangako at katotohanan ang mga katanungang ito. Kayo po ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon lalo na sa banal na misa? Kayo po ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry or organization na kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkuling sa inyo ay iniaatas? Kayo po ba ay nangangakong palaging magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tinig natin lahat. Amayin ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magmahal sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinig natin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, isa'y napag-ibig sa aming sumabing, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinig natin lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya at ating sambitin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso,
naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilikod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nang may pananampalataya at paniniwala sa pangako ng Diyos, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa munangin ay iyong gayak at kapayapaan, nawa'y kampi. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat.
Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,